nga naman ang ating kalikasan. Likha ng poong may kapal, dapat nating itong ipagpasalamat. Dumaan man ang maraming henerasyon, dapat nating ipagpatuloy ang pangangalaga nito. Dahil ang kalikasan ay refleksyon din ng ating kalinisan, kaya atin itong pulayan. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Gabi, hapon at isama na rin natin ang madaling araw sa ating lahat mga kabiyahero. And welcome to my YouTube channel. At ngayon, excited tayo dahil eto na ang pinakahihintay nating long ride. Nakasama ko kayo dahil pupunta tayo sa tinatawag nilang Heart City of the Philippines, Heart Capital City of the Philippines, ang Marinduque. Yan, so first time nating magtawid dagat, guys. Kaya samahan nyo ako sa moto adventure na to. And of course, kailangan natin humingi ng gabay sa poong may kapal para maging safe ang ating travel. Marami tayong activity, guys, sa tutok lang sa aking channel. And of course, hindi pa na nakapag-subscribe, click lang ang notification bell para ma-update tayo sa marami pang video sa aking i-upload. So, let's go, guys. Samahan nyo ako. Let's ride. Medyo madilim pa ngayon, guys. Dahil time check is 4:23 in the morning. Yan, kaya medyo madilim pa. Babaybayin natin ngayon ang papuntang Fort of Lucena. Sa Talaw-Talaw tayo. Yun muna ang ating babaybayin, guys, dahil nandun ang Roro. Iaakyat natin ang ating motor sa Roro para patawid ng Marinduque. And as usual, gagamit tayo ng Google Map. Then ayon kay Google Map, simula dito sa Quezon City, meron tayong 161 kilometers. Medyo malayo-layo. Kaya samahan nyo lang ako, guys, dahil babaybayin natin yung mga iba't ibang bayan na madadaanan natin papunta sa Port of Lucena, sa Talaw-Talaw. Papasikat pa lang ang araw, guys, kaya pasensya na at medyo madilim pa ang inyong nakikita. Sa long ride natin ito, hindi tayo nag-iisa. Merong tayong OBR at hindi magpapaiwan to, of course, sa ganitong mahabang biyahe at adventure ride na ito. Hindi magpapaiwan ang ating, yan, say hi to my channel. Hello. Ayan po. Say hi to my vlog. Ayan. Nice. Ayan ang ating OBR. Ang aking mahal. Woo! Wow! Nice, kilig to the bone.
Yes. And guys imagine, it's 4 past 4 pa lang ng morning, marami ng sasakyan. Dito yan sa Commonwealth, guys. Ine-expect ko pagka ganitong oras konti pa lang, pero ngayon marami na. Paghahanda, preparation. Yan. Share ko lang sa inyo ang paghahanda na ginawa ko, and also tips na rin para sa mga gustong mag long ride na kagaya nito. Of course, hindi matutuloy ang race na to kung walang motor. Of course, sa paghahanda sa motor, kailangan kondisyon. Ang paghahandang ginawa ko dito, CVT cleaning, check up ng bola, palit fan belt na rin kasi medyo medyo palitin na talaga, may lamat na siya. So ayun, kaya medyo swabe na ang takbuhan nito. Sa makina, of course, importante, yan ang pinaka-importante, yung makina. Ngayon okay naman ang makina dahil alagang-alaga natin yan. Updated lagi tayo sa pagpapalit ng langis. Yan, medyo maganda ang ating pahinga, guys, dahil ito nga, may pinaghahandaan tayong long ride. And bukod sa budget, of course, kailangan din talaga physical and mentally condition ang ating mga sarili. Katipunan Avenue. Ito ang sitwasyon ngayon sa Katipunan Avenue sa ganitong oras. Babaybayin natin ang papuntang C5. Yan, sa ganitong oras medyo marami na ring sasakyan. Ang Katipunan, yan, kahabaan papuntang C5. And hopefully maganda ang ating panahon hanggang papunta natin ng port. Hindi sana tayo ulanin, and wag din sana tayo masyadong matraffic, abutan ng traffic. Kaya ganitong oras tayo umalis para medyo maaga-aga maabutan natin ang unang biyahe ng Roro. Time check. Okay, magpa 5 o'clock na, guys. Sobrang exciting nitong ating biyahe dahil first time nga natin bumiyahe doon. Bebase na lang tayo kay Google Map. Magiging dependent na lang tayo sa kanya, no? Dahil hindi ko in-expect yung mga way niya. Hindi ko in-expect yung mga kung saan niya tayo dinadala. Pero sige, aasa tayo sa kanya at magtitiwala. Magtitiwala lang tayo. Tiwala lang. Maluwag pa dito, guys, maluwag. Masarap pa ang ating biyahe dahil maluwag pa. And for sure, pag nandun na tayo talaga sa pinaka-province, inaasahan natin na mas maluwag pa. And so ngayon, ito yung hindi ko in-expect na daan. Meron naman tayong alam kahit papano sa way, pero based kay Google, dito niya tayo dinaan. So yun nga, magtitiwala na lang tayo. Ayan, ito na ang way pa Antipolo. Yan. First time, guys, first time. Kaya pasensyahan nyo na. Komento na lang comment na lang sa ating comment box dyan kung tama nga talaga tong way ko. Kasi meron pang isang way Yun na nga, yung madadaanan ng C5. Akala ko kanina dire-diretso na tayo pa C5. So nakita ko sa ating mapa, pinapaliko tayo sa ibang way. So hindi ko ina-expect to.
Pero base dito, mas nag-less ng ilang minuto. Kaya dito na ito na yung sinundan natin. Pero ang kagandahan nito maganda ang daanan. Ang saya nitong biyahe na to, guys. Malamig dito, malamig. Okay, itong way, Rodriguez Rizal na. So babaybayin natin ang mga daan, Baras, Teresa, Morong. Parang nakikita ko na nga kung saan ang way natin. So tama lang na sinunod natin si Google Map kesa dun sa alam nating way. Yan, ito ang sitwasyon dito. Dumadami na ang sasakyan, pero may kaluwagan pa rin. Pero kailangan natin maghanap ng gasoline station. Kailangan natin magpagasolina. Yan, medyo sumisilip-silip na yung araw, guys, oh. Yan na, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. And dito na ang zigzag na daanan dito sa Rizal. Ayan, oh. Patarik din ang daanan dito, guys, at overlooking din to. At may overlooking view rin dito, guys. Marami na ako nakita mga estudyante. Dahil weekdays pa rin ngayon, pasukan pa rin. At hindi ako nagsisisi at sinunod natin si Google Map dahil maganda nga ang daanan dito. Ayan, no? Zigzag road ng probinsya ng Rizal. Okay, pagasolina naman tayo, guys. Yan. Okay, guys, ito ang ating first gasolina, no? Ito ang unang pagpapagasolina natin. Sa Petron tayo, sa Petron. Yes, anong lugar na to, boss? Anong lugar na po ito? Bagong Bayan, Tanay? Ay, sorry. Teresa Rizal pala. So, dito tayo sa Teresa Rizal. Unang gasolina natin. Teresa Rizal, guys. Teresa Rizal na tayo. Okay, base kay Google. Tayo ay meron na lang 120 kilometers. So mukhang hindi natin maaabutan yung sinasabi kong Roro ng 8:30. Dahil sa mga oras na to magsi-6 na. At ang estimated nating nakakarating doon ay nasa pasado alas 8. So titingnan na lang natin. Dahil magbe-breakfast pa kami. Maliwanag na, guys, at hindi pa rin natatapos ang magandang view dito sa Rizal. Ang ganda ng kalsada. Wow. Zigzag road ng Rizal. Masaya din talagang bumiyahe sa parting to, sa parting Rizal. Kasi kahit na medyo malapit na sa syudad, mahaamoy mo na yung amoy probinsya. At hindi rin ganun ka-traffic. Masarap din yung simoy ng hangin. Yan, foggy, guys, oh, foggy. Kaya medyo malamig. Dahil medyo mahamog pa. Ito ang sitwasyon dito, napakaluwag ng kalsada. Kaya napakasarap bumiyahe ng ganito. Wow. Ulitin ko lang ulit, guys, ha. Ulitin ko lang ulit yung ating preparation. Dahil dahil itong ating ginagamit na motor na Honda Click 150 ay 4 years na sa akin. So kapag may mga ganitong long ride, talagang pinaghahandaan. Talagang kinokondisyon tong motor dahil hindi biro ang biyahe ng malayo. Yun nga, kailangan natin ng matinding paghahanda. Excuse me po. Ng matinding paghahanda rito. Ang preparation, syempre yung makina, kailangan kondisyon. Change oil. Yan.
Yung panggilid, which is CVT cleaning. Yan, importante yan para sa suwabing takbuhan. Kung may paangat man or patarik na daan makakaahon. Though ito naman medyo yan, no, dahil 150 naman to, kaya kahit nasabihin nating small bike lang or scooter type, kayang-kayang makaahon itong ating Honda Click. And of course, pang long ride din dahil meron tong coolant. Yan, so hindi siya basta-bastang ma-overheat. Ayan, Baras Rizal na tayo, guys. Welcome to Baras Rizal. Napakagandang kalsada, oh. Napakaluwag din. And thank you, Lord, sa magandang panahon. Yes, Tanay. Welcome to Tanay, the home of adventure and nature. Yes, Tanay na tayo, guys. Tanay. Yuhu! Yan, medyo binibilisan ko lang ng konti para medyo mabilis tayo makarating doon sa port. Meron na tayong mga nakalatag na pupuntahan, itinerary. At yun nga ang una nating first stop natin ay ang Luzon, Datum, lugar sa Marinduque, kung bakit siya tinawag na Heart Capital City of the Philippines. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang lugar na yon. And uunahan ko na pala kayo, guys. Uunahan ko na kayo kasi wala tayong aerial shot ngayon or aerial shoot. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang aking drone nasira. dahil sa hindi inaasahan nga, yun, nasira siya. Nagpalipad ako sa isang village. Open area naman siya, pero hindi ko inaasahan yung lakas ng hangin kahapon. Hindi ko na siya na-control. So talagang hinanap ko pa, ginawa ko pa ng paraan para mahanap, pero hanggang doon na lang talaga siya. Kaya nakakalungkot at nakakapanghinayang. Pero kahit na ganon, hindi naman ako ganon din ng hinayang pagdating sa quality, guys, kasi mumurahin ko lang siya nabili. Dahil tayo ay bago pa lang sa motovlogging, hindi pa nating afford yung mga matataas na unit, sa medyo pricing unit. Kaya umahanap muna ako ng medyo cheaper lang. Pero kahit pa paano ay magagamit natin. Pililla Rizal, guys. Nasa Pililla Rizal na tayo. Yan, tuloy-tuloy ang pagliwanag dahil nga pa umaga na. Tayo ay nasa Pililla Rizal. At ito ay isa rin sa magandang lugar ng Rizal, dahil dito matatagpuan ay yung windmill. Sana ay matanaw natin, masilayan natin ang windmill. Tuloy-tuloy lang ang biyahe, guys. Medyo binibilisan ko lang. Ayan, oh. Amoy ang simoy ng hangin ng probinsya. Kaya napakasarap mag-rides, guys, sa mga ganito. Yan, habang lumiliwanag, paganda na paganda yung nakikita ng mga mata natin na tanawin. And ang maganda rin, wala tayong traffic na nadaanan. Ang lamig. Malamig ang panahon dito kasi medyo maulap.
Wag lang sana tayong uulanin. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe, bigo kami sa hiling namin na huwag kaming ulanin. Pero sa mga oras na to, unti-unti na pumapatak ang ulan. Kaya inaasahan namin na mahuhuli kami sa pagdating namin doon sa fort at ang pag-akit namin sa Roro. Pero still patuloy pa rin ang aming biyahe. At yan nga guys, inulan nga tayo. Kaya nakisilong muna tayo. Yan, nandito tayo ngayon. Ayan, nakisilong muna tayo dito sa may sari-sari store, ano? At ayan. Yan ang sitwasyon niya yun. Yan ang ating motor. Oh, kaway muna. Itong ang OBR. Ayan. Face reveal na. Yan. Yan, no? Diba? Kondisyon siya. Kondisyon. At yan. Pakita ko lang din ang ating bagahe. Yan ang ating bagahe. Yan, medyo may kabigatan. Yan, tanong natin kay ate kung ano nga lugar to. Te, ano nga pala lugar na to? Po. Pami, Laguna? Okay, oo. Pami, Laguna, guys. Pami, Laguna pala tayo. Pami, Laguna na tayo, guys. Yan, magpapatila lang tayo ng konti. Hindi namin kakayanin kasi malamig. Ang lamig. Yan, ito yung sitwasyon dito. Medyo maulan. Yan, update tayo mamaya guys ha. Papatila lang kami. And guys, medyo lumiliwanag na rito sa area na to. Pero maambon pa rin. Yan ang sitwasyon. Patuloy pa rin yung magandang kalsada. Kaso lang hindi tayo masyadong makahataw dahil nga basa ang kalsada. Then, ayon kay Google Map na hindi ko pa rin makita. Hindi ko masyado makita guys kasi naka-plastic siya eh. So, pipilitin natin makakita to para ma-update ko kayo. Tayo ay yan. Based kay Google Map, meron na lang tayong ano nga ito? 55 kilometers. 55 kilometers guys. So 1.5 hour na lang nandun na tayo sa port. Siguro kung hindi lang umulan, ano, medyo mapaaga-aga tayo. Kaya yan, inaasahan ko na rin na talagang late tayong dadaong sa Roro. Hindi ko lang alam kung ano yung oras na susunod na biyahe. Pero kailangan mahabol natin. Dahil baka gabihin tayo. At nakarating na nga kami ng Dalahican Fort dito sa Lucena. At sa mga oras na yan ay nakapag-almusal na rin kami. Hindi ko nga lang nakuhanan dahil nalobat ang akin action cam. At ayan, nakaabot kami ng medyo maaga-aga. Kaya umaasa kami na makakarating kami ng mas maaga sa Marinduque. Oh. 4655. At ito na nga si Kuya, binigay na ang ticket. Ano yung mag-work open? May bayad yan ba? May bayad? Ah!
Makamay ka muna, kuya. Iba na sa mga... Ayan. Kaway muna, boss. Hello po. Ikot di pa ulit kami, ikot. Diretso na po. Ano po bang biyahe nyo? Marinduque. 8. Star Horse 8. Diretso na. Saan po? Dito? Yan, oh. Okay. Thank you, boss. At yan nga ang rorong aming sasakyan. Tamang-tama lang ang dating namin dahil paalis pa lang at nagpupuno pa ng pasahero. At sa mga oras na yan, maganda na ang panahon, hindi na umuulan. Alright guys. Okay, ulit tayo nagbabalik. Andito na nga tayo, no? Andito na po tayo. Nagkaroon po ng konting aberya. Kaya medyo hindi ko na nakuhanan yung pagpasok namin din sa mismong port nito. Kaya tayo ay nag voice over na lang, no? Pero so far, ito ang panahon ngayon. Andito na tayo sa Roro. Yan, dito tayo sumakay sa may Star Horse. Yan, kasi mas mabilis tong Star Horse na to. Dalawa lang ano dito ba, isang Montenegro at isang Star Horse. Yan, ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Medyo maulan lang. Ayan na, medyo malapit na tayo. Nakikita na natin yung island. Yan, medyo malapit na tayo, guys. Mga ilang minuto na lang siguro nandun na tayo. Okay guys, ito yung likuran ng barko ng Roro. Ito yung likuran niya. Yan, doon tayo galing guys. Doon ang Lucena Port. Yan. Bali, tayo ay nasa 3rd floor pala. Ito ang kantin. Yan, medyo malaki ang kantin ng Star Horse. Yan, pwede kang bumaba dito sa pangalawang palapag. And dito rin sa kabilang side. Ayan. And may another passenger room po pala dito. Ayan, kung gusto ayaw nyo mainitan dito sa labas, dito sa corridor, pwede po kayong pumasok dito. Yan, may aircon po. Yan po ang room. Aray. Yan. Pwede kayo matulog. Medyo may kalakihan po. Yan, naka-aircon po rito. Kung gusto nyo lang ng matahimik at ayaw nyong mainitan, yan, pwede po dito. Tanaw na nga ang isla ng Marinduque. Yan. Ibig sabihin yan, malapit na tayo. Yan, nandyan ang lahat ng mga sasakyan, kasama na ang ating motor. Ayun, ang ating motor. Nandun siya. Safe. Safe na safe. At yan, ganito ang panahon ngayon. Medyo maulan, lalo na sa ating pinanggalingan. Tingnan nyo kung gaano kadilim. Yan. At hopefully, no, pagdaong natin doon sa isla ng Marinduque, medyo okay. Pero ayun nga sa weather forecast, maulan nga daw. So, kahit na maulan, gawin nating memorable at maging masaya pa rin tayo. Kahit na ganito ang panahon. Siyempre, ang dami nating activities na gagawin. Hindi natin pwedeng i-skip yan nang dahil lang sa hindi maganda ang panahon. Okay, kita-kits tayo mamaya, guys.
Touchdown Marinduque, ang tinaguriang Heart Capital City of the Philippines. At nandito na nga kami sa Port of Balanacan and warm welcome ang sinalubong sa amin. Dahil sa mga oras na to ay maulan pa din. At palabas na nga kami ng port at ipapatuloy ang aming biyahe. Tulad nga na nakasaad sa ating plano, okay guys, dito na nga natapos ang ating pag-visit dito sa Luzon, Datum. Yan. Let's go. At nakita na nga natin yung pinakamataas na lugar, oh. Nice. Ayan, may bantay pa tayo. Okay, bye-bye. Luzon, Datum, hanggang sa muli. Alright. So ngayon, ang next destination naman natin ay ang Buwa Cathedral. So, pagpunta natin dito, hindi na tayo gumamit ng Waze, no? Or ng Google Map. Tanong-tanong na lang tayo. So, itatry natin sa Buwa Cathedral kung mag-Google Map natin. So, bababa muna tayo. Medyo mahaba-haba pala itong lugar. Pababa siya. Oh my God. Teka lang po, medyo, okay guys, medyo hindi brake, ng brake, okay guys, check ko lang yung brake natin, hindi ko makakagat yung brake, yes, okay guys, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. So, kanina, nakababa na nga tayo sa galing tayo ng Luzon, Datum. May hindi magandang pangyayari. Hindi kumapit yung preno natin. Ganun sa sobrang tarik nung kalsada papunta ron.
medyo, yun nga, hindi kumapit yung preno natin. Kaya, pero thankful pa rin tayo dahil humingi tayo ng gabay. Hindi tayo na disgrasya. And this time, ipagpapabukas natin ang pagpunta natin ng katedral. Sa Buwa Katedral. So, nag-search muna tayo ng resort dito. Search ko ang sikat na resort dito na White Beach sa May Torrijos. So, base sa mapa, may 58 kilometers. So, medyo may kalayuan din, ano? So, 1.5 hour. So, time check natin is 4:11. Alas 4, so expected na dating natin doon mga 5:30 na. Kaya medyo minamadali ko dahil gagabihin na tayo. So maghahanap muna tayo ng resort doon. Yan, buti na lang guys, huminto rin ang ulan. Yan, medyo maganda na panahon. Kahit ambon, wala na. Purong probinsya ang lugar na ito. Kung mag-i-stay ako ng 1 linggo dito, nako, ang sarap. Mare-refresh ka talaga. Tingnan mo naman. Wow! Ang ganda ng view. Ang ganda ng kalsada. And guys, balikan pala natin ang Luzon Datum na pinuntahan natin kanina. So, historical talaga yung lugar na yon. Talagang nasa center siya. Kaya tinawag na Heart Capital of the Philippines itong Marinduque. Dahil nga sa Luzon Datum. So, dun sa paakyat na how many steps ay may 14 stations. Station of the Cross, yan. Kapag daw natawid mo yon, naakyat mo yon, at napuntahan mo ang pinakatuktok, yan, pwede kang mag-wish. At maraming ng araw ang nakaakyat doon. Maraming araw natupad na wish. Kaming dalawa lang ang tao doon. Walang ibang tao, kundi kami lang. Wala ring bantay. Usually daw may bantay doon. Pero, ayun, pagdating natin, wala naman tayong naabutan. Kaya walang walang nag-assist sa atin kung paano ba kung saan ba tayo magpa-park doon kasi may gamit tayong may iwan. Kaya isa lang sa amin ang pwedeng umakyat o makakyat doon. Ito pa rin tayo. Diretso pa rin tayo papunta ng Torrijos sa White Beach. Kung saan tayo ay doon muna tayo overnight. At etong Marinduque pala guys maliit lang na isla. So, ang sabi sa akin, pwede mong libutin to ng isang buong araw lang. Actually, kahit kalahating araw lang, kaya daw libutin lahat. Pero tayo, alamin muna natin bukas kung anong pwede nating mapuntahan pa rito bukod nga doon sa katedral. Kasi, yun lang din talaga ang gusto ko rin puntahan dito bukod doon sa Luzon Datum. Update! We have 39 kilometers pa guys ang ating tatakbuhin. 1 hour pa. At ang oras natin ngayon ay 4:45. So, expect na abutin talaga tayo ng pagkagat ng dilim. Kaya medyo kailangan natin bilisan. Wow! Ang ganda ng kalsada guys Wow, the best. Halos wala kang makita talagang kapatagan dito. Bulubundukin ang lalawigan or ang probinsya ng Marinduque. Nakakita rin kami ng patag. Oo guys, dito yan sa Torrijos. Sa kahabaan ng Torrijos. Dahil papunta tayo ng Puktoy White Beach.
Yan, titingnan natin kung ano meron doon sa Poktoy, kung pwede tayo mag-overnight doon. Yan. Kanina puro bundok tayo eh. So ngayon, eto, nakakita rin tayo ng patag. And update nga, meron na lang tayong 18 kilometers. So we have 20 minutes pa. Kaya raratratin na natin to. Alright. Welcome sa ating day 2 dito sa ating Marinduque ride. And nandito pa rin nga tayo sa Poktoy Beach sa Torrijos, bayan ng Torrijos. Yan. And dito tayo nag-stay ng ating overnight. Yan, napakaganda ng lugar. Yan, kaya nakapagpahinga tayo na maayos dahil napakaganda ng lugar. At malamig kagabi dahil umulan nga maghapon. So ngayon, eto ang panahon, ang sitwasyon ng panahon ngayon. Medyo kanina maulan pa, pero ngayon huminto na, and hopefully magtuloy-tuloy para dahil ngayong araw may pupuntahan pa tayo dito sa probinsya ng Marinduque. At pag maganda nga ang panahon, mas komportable tayong bumiyahe. Okay guys, abangan lang natin ang mga susunod na bayan na ating dadaanan.
this right. Okay, pagpatuloy natin ang ating day 2 Marinduque ride natin. And then katatapos nga lang natin sa Puktoy White Beach Resort. And then dun nga tayo nag-overnight. So ngayon, tutungo naman tayo sa Malbog Sulphur sa may Buena Vista. Yun. Based sa aking Google Map, meron siyang 33 kilometers galing dito sa ating kinanggalingan. So nasa 49 minutes din, 50 minutes. Kulang-kulang 1 hour din to, guys. Yan, samahan nyo lang ako kung anong kaganapan dun sa Malbog Sulphur sa may Buena Vista. Then meron daw dong man-made na pool. Then sa ilalim daw, yun, bumubuga ng sulfur na galing daw sa bulkan. So medyo curious lang ako kung ano nga yun. So ginawa na siyang daw resort. Puro pool daw siya. Then may isa nga daw doon man-made na pool na may lumalabas na sa ilalim na sulfur. Yan, medyo curious tayo. So bali itong way natin, galing tayo ng Puktoy Beach. So pag ganun tayo, guys, paikot. So bali parang nag-looping na rin tayo, no? Kasi after natin sa Malbog, pupunta tayo ng Buwak. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo na Buwak Cathedral. Then from Buwak Cathedral, iikot na tayo ng Pabalanakan. Pabalik na. Kaya samahan nyo ako sa ating day 2 na to. Tingnan natin kung gaano na kaganda ang kalsada na tutunguin natin. At ang weather, eto, makulimlim. At medyo pabugso-bugso yung pag-ulan, pero ang kagandahan hindi naman lumalakas. Pero kanina sumisikat na yung araw sumisilip si Aring Araw kanina. Sana nga hindi na magtuloy-tuloy ang ulan. Sa Torrijos pa rin tayo, guys, oh. Yan ang State College ng Torrijos. So medyo may kalawakan din tong Torrijos, ha. Medyo malaking bayan siya. Wow, thank you, poblasyon Torrijos. Hanggang dito lang ang bayan ng Torrijos. Ito na nga ang dulo ng Torrijos, bayan ng Torrijos. Wow, ang ganda ng kabundukan, guys, oh. Malawak ang kalsada. Wow, ganda. Mapapabanking ka talaga dito, guys, oh. Wow, doon galing. Wow, nice. Napakasarap talagang magbiyahe dito sa probinsya, guys, oh. Yung simoy ng hangin. Patuloy pa rin ang magandang kalsada. Wow, overlooking doon, guys. Kabundukan, kagubatan. Napakaganda. And update. We have 22 kilometers papunta doon sa ating destinasyon. Yan, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Yan. Kung mapapansin nyo, no? Maraming mga puno ng niyog. Yan, ang isa sa kinabubuhay nila dito, ang koprahan. Kaya yumaman tong Marinduque dahil dyan. Ayan ang kabundukan. Nasa paanan tayo ng bundok. At sigsag na daanan. Napakasarap. Yan, talagang kapansin-pansin talaga sa probinsya ang kalsada. Maganda ang kalsada. At wala pang traffic. Yun ang kagandahan dito talaga sa probinsya. Mangilan-ngilan lang ang mga sasakyan na makikita mo. Yan, tulad niyang mga nagbomotor. Ikukumpara mo sa Maynila.
Nagsisiksika ng mga tao, sasakyan, iba't ibang uri ng sasakyan. 2, 3, 4 na gulong. Nagsisiksikan. Dito sa probinsya, oh. Halos bilang talaga ang mga sasakyan. Yun lang, may nakaharang na tao sa gitna. Yun. At isang malaking bagay sa ganitong biyahe, kailangan kondisyon talaga yung motor. At nagpapasalamat ako dahil simula nang bumiyahe tayo sa Maynila hanggang pupunta rito, wala tayo naging aberya. Dahil nga kondisyon tong ating motor. Okay guys, update. Yan. 2.6 kilometers na lang papunta sa Malbug Sulphur. Okay. Yan, naka-plastic siya guys kasi yan, nagpatila tayo ng ulan. At ngayon, nag-stop over muna kami dahil hindi ko matiis makita ito guys. Look at that. Wow. Look at that guys. Yan. Yan guys, nasa tuktok tayo ng bundok. Yan, ito ang main road. Yan ang overlooking view. Nice. Napakaganda ng view. Napakatahimik. Sarap ng simoy ng hangin guys. Ayan. Doon ang aming binaybay. Yan, papunta doon. So, 2 kilometers na lang. 2.6 kilometers na lang guys. Nasa Malbug na kami. At yan, pagmasdan natin ulit. Okay guys, andito na tayo ngayon sa ating destination sa Malbug Sulphuric Resort. Okay, bali ito ang entrance niya guys. Yan. So, samahan niyo ako, pasukin natin kung ano meron sa loob. Come on, let's go. Okay, kanina pagpasok namin, nagpa-register kami. So, nag-entrance na lang kami. Bali, ang entrance fee dito is 45 per head, 45 pesos per head. So, resort pala talaga siya. Yan, ito. Ito kalawak yung resort niya. So, ngayon, dalawa daw ang pool dito. Yung pool na tinatawag nilang ang sulfur na. Yung isang pool, yun yung pwedeng langoyan. Ayan, tulad yan. Yan sila. For sure, yan yung pool na pwedeng langoyan. Yan, ito yung resort guys. Yan. So, alamin natin nasaan yung pool na hindi naman pwedeng paglangoyan. Yes. I think ito na nga. Yan guys, oh, kung mapapansin nyo, bumubula-bula. Yan yung sinasabi nila na galing sa bulkan. Nako guys, kung nandito kayo, medyo iba yung amoy niya. Iba yung amoy niya. Yan oh, bumubula-bula. Parang medyo masakit sa ilong yung amoy. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Dito tayo sa kabilang side. Ayan guys, oh, makikita nyo. Bumubula-bula siya. Ayan, medyo talagang may ibang amoy dito guys. I-explain sa atin ng ating Tour guide. Oo, tour guide. Yan, oo nga no, bakit ba ano? Hindi, Ba't babaho mamoy? talaga yung amoy na yan kasi yan galing yan sa mga bundok. Mhm. Ayan. Sa Japan may ganito rin. Ang tawag nito sa Japan, Napunta tayo sa Japan, onsen. Yan. Onsen daw, onsen. Oo. Tawag niyan dati sa Japan onsen. Oo. Tapos sa Japan kasi meron talaga siyang yung para mga lumot pero kulay puti. Dito ayan may focus mo. Mhm. Ayan o. Meron din siyang mga ganyan. Tapos Okay. mabaho ang amoy.
Iba nga ang amoy niya. Mabaho ang amoy niyan. Parang parang kanal na hindi mo maintindihan. Pero maganda sa kutis yan. Yun ang sabi niya, Kasi, maganda sa kutis. Oo, direct yan tubig na yan sa kabundukan talaga yan. Pero hindi siya pwedeng langoyan itong area na to. Hindi natin alam kung bakit hindi pwede. Pero yun, meron din siyang sulfur pero pwedeng lango yan. Ayun. Ayun, tignan Cool. mo. Umaano siya. Nagbabubble. Oo nga, yun yung sinabi ko kanina. Sa Japan, pag lumubog ka sa ganyan, mainit talaga yan. Mm-mm. Tapos ang baho. Mm-mm. Tapos may mga parang putik na hindi mo maintindihan pero kulay puti. Pero mabaho sa katawan. Mabaho talaga siya. Syempre kakapit sa'yo. Pero napakaganda niyan sa skin. Oo. Kaya tignan mo yung mga di ba? Mga Haponesa. Nagbababad sila sa ganyan. So, anong tawag dyan? Sulfuric water, ganyan. Sabi, sulfuric water. Doon kasi sa Japan, ang tawag doon onsen. Okay. Mainit kaya yan? Yun, kaya siguro hindi pwede dahil mainit siguro. Okay guys, ayan. Yan ang journey natin dito sa Malbog Sulphur Resort. Yan, at na-explain natin kung bakit nga ganun ang pool nila. So ngayon, hindi ko to nakuha ng kanina, yung pagpasok namin. Ayan, ang Malbog Sulphuric Hot Spring Resort. So hindi ko nakuha ng to kanina, no. Yan yung pagpasok namin. Ayan. Medyo tatawid ka ng maliit na ilog. Ayan. Up. Angat. Yes. At may paangat pa dun. Guys. Kanina yung pagbaba medyo madali lang. Pero yung pag-angat, tingnan natin. Yan. Kayang-kaya ng ating click. Okay. Good. Okay. Para makumpleto natin ang mini looping na to. Mini loop. Kung tawagin. Okay. Ang next destination natin ay sa Buwak Cathedral. So from dito sa ating kinanggalingan, meron tayong 32 kilometers. Yan, ganun ang mga distansya dito guys. Ganun ang mga layo nila. 32 kilometers. Ang ating lalakbayin. Titignan natin ulit yung mga kalsada, madadaanan natin. Kanina kasi, mapapamangha tayo sa mga nadaanan nating overlooking. At medyo inulan rin tayo. Kaya medyo naantala yung ating biyahe. Dahil nga sa pag-ulan, naantala na naman ang ating biyahe papuntang Buwak Cathedral. Kaya nag-stop over muna kami and then nagpapatila rin. Ayan, dito kami sa maliit na kantin lang. Ayan. Yan ang ulan. Patuloy na pag-ulan. Sakto talaga tong biyahe namin, guys. Sinakto talaga ng panahon. Ayan, hindi namin alam kung kailan patitigil to. Lumakas na talaga siya ng tuluyan. Yan, at sa pag-ulan, sinasamahan namin ng pagkain ng halo-halo. Masarap ah. Okay guys, ito nga, sinugod na natin yung ulan para makarating tayo dito sa sagradong simbahan ng Buwak. Ito ang Buwak Cathedral Church. Andito na nga po tayo. Ayan. Kaya rin tayo pumunta rito dahil ito na yung ating
huling destinasyon bago tayo makabalik ng Maynila o bago tayo makasampa sa Roro ulit. Hihingi ulit tayo ng kanyang gabay at syempre pasasalamat dahil naging successful ang ating paglalakbay na to. At yun nga, nagpapasalamat tayo kasi sa kabila ng hindi magandang panahon, napakadelikado nga naman para bumiyahe, mapalupa man o sa dagat, binigyan niya tayo ng magandang biyahe at gabay. Kaya hingi muna tayo ng taimtim na panalangin at pasasalamat. Itinayong simbahang ito noong ika-1772 at naniniwala ang mga tao na ito ang nagligtas sa pagsalakay ng mga Moro noong ika-1800 taon. Dito binindisyonan ang bandilay na Magsikan na dala ni Canuto Vargas noong ika-1899. Ang pari ng parokya sa Tornino, Trinidad ay tumulong kay Kapitan sa pagsuko kay Colonel Maximo Abad sa 300 maghihimagsik. Okay guys, nakasampa na nga tayo ng Roro guys. At pabalik na tayo ng Dalahican Port doon sa Lucena City kung saan tayo galing at pabalik ng Maynila. Okay, dito natatapos din ang ating Marinduque Loop. Napakasarap sa pakiramdam dahil ang ating huling destination din ay nasa Buwak Cathedral. At ako'y medyo naging emotional na din ng konti dahil sa pangyayaring ito, dahil naging successful at naging ligtas din ang ating biyahe. Kahit na ganito ang panahon, hindi pa rin tayo nagpatinag. Ginawa pa rin nating maging masaya kahit pa paano. Napuntahan naman ang dapat nating puntahan. At yun, nagpapasalamat ako dahil sa gabay niya. At humihingi ulit ako ng gabay sa pagbalik natin dahil medyo mahaba-haba pa biyahe natin guys. Pagdaong natin sa Lucena, ilang oras pa rin ang ating babayin. Pero syempre, ako'y panatag dahil sa nakakapit tayo lagi sa kanya. Ayun guys, ako'y nagpapasalamat din sa inyo sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. At ako'y umaasa na sa susunod na nating biyahe ay makakasama ko kayo muli. Alright, dito ko natatapusin ang ating video guys. At maraming salamat ulit. At tandaan, kapag tayo ay nasa kalsada, galawang biyahero lang. Salamat. And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life
questions come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could